Hi, magandang umaga sa inyong lahat. This is Dr. Aldrin Tenerife Sacristan once again. Welcome to Kuya Prof TV. Ngayong araw may ibabahagi ako sa inyong tatlong paraan para mapaaral natin ng libre ang ating mga anak at hindi dahilan ang kahirapan para hindi natin sila mabigyan ng magandang kinabukasan. So, mabibigyan natin sila ng quality education kahit po mahirap tayo. May tatlo pong paraan na naisip ako para maipagpatuloy po nila ang pag-aaral nila sa high school at maging sa kolehiyo. Una po, dapat ay habang nasa elementarya sila, suportahan po natin sila sa kanilang pag-aaral at pilitin po na makakuha sila ng matataas na grades, sapagkat kung makakakuha po sila ng matataas na grades, pwede po silang magkaroon ng scholarship sa high school at makakapagpatuloy sila ng pag-aaral. Yan po ang isang effective way to support your kids to have a quality education. So napakahalaga po talaga na tututukan natin ang kanilang pag-aaral at dapat maging magaling sila academically. Pero iniisip po natin na hindi po talaga lahat ng mga bata ay nabigyan ng kakayahan na makakuha ng matataas na grades. At iniisip po siguro ninyo kung ganon, hindi sila magkakaroon ng scholarship pagdating ng high school at college. Wala pong problema dyan sapagkat maliban po sa academic scholars, may mga eskwelahan po na nagbibigay ng scholarship kung magaling po ang inyong anak sa sports halimbawa, o kung magaling sila sa paggamit ng any musical instrument. May mga eskwelahan po na nagbibigay ng suporta at scholarship sa mga ganong kabataan. So kaya po kung nais po ninyong suportahan ang inyong mga anak at maipagpatuloy nito ang kanilang pag-aaral, pwede po natin silang turuan at hikayatin na maging magaling sa kahit anong sports o kahit anong pagtugtog ng kahit anong musical instrument. Sa pamamagitan nito, kahit wala po tayong pera ay maaari silang makapagpatuloy ng kanilang pag-aaral. Yan po ang pangalawa sa mga pwede natin gawin para suportahan at itaguyod ang pag-aaral ng ating mga anak. Kung wala po tayong kakayahan na hikayatin sila sa anumang sports, o wala silang kakayahan na mag-engage into any kind of sports or magtugtog ng kahit anong musical instrument, bilang magulang po pwede po tayong pumasok sa isang eskwelahan kung saan pag maging permanente po tayo doon, may mga eskwelahan po na nagbibigay ng scholarship at tulong sa mga anak na mga nagtatrabaho sa kanilang eskwelahan. Sa pamamagitan po nito, may pagpapatuloy po nila ang kanilang pag-aaral at maitataguyod natin ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng ating serbisyo sa isang pinapasukan nating eskwelahan. Yan po ang pinakamahalagang tatlong paraan para maitaguyod natin ang edukasyon ng ating mga anak. Naway nakakuha po tayo ng mga ideya kung paano natin matutulungan ang ating mga anak, lalo na po ngayon, graduation season, yung mga graduate po ng grade 6 at hindi po nila alam kung mapagpapatuloy pa ang kanilang pag-aaral. Pwede po natin gawin yung tatlong pamamaraan na yon. Kung hindi po tayo qualified at hindi po aakma sa atin yung tatlong pamamaraan na yon, may pwede pa po tayong gawin. Pumunta lang po tayo sa ating mga local government units at sila po ay tumutulong sa mga kabataan na talagang nais mag-aral. Particularly po dito sa amin sa Valenzuela, talagang ang advocacy po ng aming city government ay tulungan po ang mga kabataan kahit anong edad nito na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sa pamamagitan nito, kung educated po ang kanilang city, talagang uunlad po ang syudad na yan sa tulong ng bawat isa, sapagkat bawat isang miyembro nito ay magiging kapaki-pakinabang at gagawa lamang para makatulong sa pag-uunlad, sa pagpapaunlad ng kanilang pamayanan. So, ito po yung mga pwede nating gawin para patuloy tayong maitaguyod ang pag-aaral ng mga anak natin at patuloy tayong makatulong at maging maunlad ng miyembro ng ating komunidad. Maraming salamat po. Muli, ito si Kuya Prof na nag-iwan sa inyo ng katagang Change Your Life Now by Changing Your Mindset. Kilos-kilos, ayos!